Isang mapagpalang umaga na naman nga po sa ating lahat at eto ang aking umagang nakakapagod. For today's video ay gagawa nga po ako ng suma na kamoteng kahoy na kung tawagin naman nga dito sa amin sa Bicol ay binanban. Sinimulan ko nga pala ang aking gawain dito sa pagbabalat ng aking kamoteng kahoy pero tignan nyo naman meron ditong Spider-Man habang ako ay nagbabalat talaga naman. Unang kakulitan for today's video. At eto hindi pa rin talaga tumigil at umakyat pa nga ulit. Ay ang sarap talaga nitong tirisin. At fast forward at ayan, nabalatan ko na nga pala lahat yung kamoteng kahoy. Medyo madami nga pala kasi inubos ko na dahil sayang naman kung magtitira pa nga ako ng kaunti. At dahil nga nai-stress na ang mama nyo at ayan, nilibang na nga yan ang dada at nilibot-libot na nga yan dito habang nakasakay nga siya sa motor. Eto naman nga kakulitan part 3 at ayan, habang nga ako dapat ay maghuhugas itong aking kamoteng kahoy. Eto naman at inagawan nga ako sa planggana at siya nga ang naligo. Pinabayaan ko na nga siya dyan kaysa naman pakialaman pa nga yung aking gagawin kaya kumuha na nga lang ako ng ibang planggana. Akala ko nga hindi na nga ako dyan papakialaman ni Baby Storm pero eto inagaw ko nga sa kanya yung hose kaya ayan binababahan nga niya pala ako sa likod. Nabasa tuloy yung likod ko. O heto na kakulitan part 4. Pag ganito ba naman kaklaseng kulit yung anak nyo talaga namang iikli yung pasensya nyo kahit anong haba pa yan. Umalis na rin nga pala siya dyan sa likod ko dahil binigay ko na nga pala sa kanya yung hose. Okay na sana at natahimik na yung bata kaya lang medyo nababasa nga ako gawa na pinaiikot-ikot nga niya yung hose gamit yung tubig. Ano daw? Yan yun na, basta nababasa ako. Tapos ayan, pinaliguan na rin nga pala siya dyan ni Dada dahil nga baka mababad pa at baka sipunin pa nga yan. At eto, nag-i-raid na nga pala ako ng ating kamoteng kahoy. Yan nga palang iraidan ko. Improvise nga lang pala yun ni Dada dahil nga yung kasirola naming stainless ay butas na. O diba kaysa hindi mapakinabangan, gawin na lang nga nating iraidan. Iraidan kasi ang tawag niyan dito sa amin. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag niyan sa Tagalog. Ano bang tawag ninyo sa ganyan? Comment nyo na nga lang dyan sa comment section kung anong tawag nyo sa ganyan. Ay hindi biro ang mag-iraid mga day. Inabot ako dyan ng siyam-siyam. Mabuti na nga lang talaga at napakaganda ng panahon dito. Tapos ayan, dito naman nga ako sa labas at medyo mahangin nga dito. After 45 years at ayan, tapos na rin nga pala ako dito sa aking ginagawa. At eto na nga po pala lahat yung aking nakayod. O diba, sobrang dami pala ng aking ginawa. Alam mo ba mga day, dapat nga i-content ko nga lang ito. Kaya nga lang, sobrang dami ko nga ginawa. Kaya sabi ko, ano what if kaya ibenta ko? Nagtanong ako kay mama kung o-order siya. Ang sabi nga daw niya ay oo. Tapos iiwan ko na nga lang daw sa kanya yung lahat. Tapos nag-post din nga pala ako sa Facebook na magluluto nga ako niyan. At ayan nga, sobrang dami nga palang umorder at na-sold out yan guys. Halos natirahan lang kami ng tag-iisa. Akala ko nga sabi ko baka hindi maubos, sobrang dami. Yung pala kulang pa sa amin. Pero okay lang, bawi na lang nga tayo sa susunod. At syempre, dun sa mga naubusan, bawi po kayo sa susunod. Sisipagan ko po ang magawa ng mga ganitong klaseng kakanin para naman hindi na kayo mahidaw pa. Katulong ko nga pala dyan si Dada, kaya nga lang sa mga oras na yan ay nagkukuha nga pala siya ng dahon ng saging na ibabalot ko nga dito. At ayan, ito nga pala ay ang aming gagawing bukayo. Ginamitan ko na nga yan ng food processor. Paano ba naman sobrang lambot hindi kaya doon sa aking kayudan dahil nadadala pati nga yung bao. Sabi ko nga kay Dada ay laba yun, bakit kinuha yung buko? Magbubuko salad tayo nito. Anyways, at ayan, nag-aruba nga lang pala ako dyan ng asukal. Tapos nilagay ko na nga pala yung ating bukhayuin. Tapos nilagyan ko na rin nga pala yun ng asukal. Tapos ganyan-ganyan lang, halo-halo lang. And then pag wala na nga pala siyang sabaw, okay na yan. Bali, yan nga pala yung ating ipapalaman dun sa ating kamoteng kahoy. Papakayod ko na nga sana ito kay Dada dahil napapagod na nga talaga ako. Kaya nga lang ay maglulublob nga daw siya ng dahon. Kaya sabi ko okay lang ako na magkakayod. Ayoko maglublob ng dahon dahil baka madangdang ako, maliligo pa ako mamaya. O diba kakulitan part 5, aakit na naman yung bata doon sa ating kokolumber. Baka yan ay masalugsog. Aray. Pagkatapos ko naman nga doon sa aking ginagawa at ito naman nga aking sinabak itong mga dahon, itatanggalan nga pala natin ng udog. Tagal na ako. O, diba, huwag ka magreklamo, ginusto mo yan. At eto, pagkatapos mo na mga matanggalan yun ng udog at ayan, hahati-hatiin mo na naman nga pala yan. Pinipili ko nga lang pala dyan yung walang punit dahil gawa ng yung ating dahon nga ay sobrang daming punit dahil gawa ng mahangin nga dito sa amin. Pagkatapos, gugupitin natin yung magkabilang dulo. Tapos, pagkatapos natin magupit yung magkabilang dulo, pupunasan na naman nga natin yan. O, diba, sobrang haba na proseso. Akala mo naman talaga madali lang. Partida, may mga order na ako niyan kaya talagang rush na ako dahil gusto ko pagbaba nga namin ng alas 3 ay ma-deliver din namin itong mga ito. Nakakahiya naman kasi sa akin mga suki, nagpo-order ako tapos hindi ko naman i-deliver sa tamang oras. Mabuti na nga lang talaga at half day nga lang ang pasok nito nila Aljun kaya ayan, natulungan nga pala niya ako dito sa aking ginagawa. Ang kagandahan nga dito sa aking ginagawa dahil hindi ito tinipid sa sangkap, lalong-lalo na nga at content ko ito kaya naman paniguradong masarap pag ako nga ang nagluto. Huy. Kaya naman sa susunod, huwag kang mag-atubili na mag-order sa akin ng aking mga niluluto dahil panigurado hindi ko yung tinipid
tinipid sa sangkap. O diba, binanban lang yan pero nakagatas yan. Amoy pa nga lang yan mga daya, talaga namang matatakam ka na. Hindi pwedeng hindi natin sasarapan yung ginagawa natin. Paano tayo babalik-balikan ng ating mga suki? Anyways, ma-share ko na rin nga pala sa inyo na dati na talaga ako nitong gumagawa at nagpapa-order. Kaya naman hindi na nga ako bago sa ganitong gawain. At ayan, ang mahalo-halo ko naman nga itong aking binanbanin. At eto, babalutin na rin nga pala natin siya. O diba, ganitong way po yung aking pagbabalot ng aking binanban. Pero kung iba po sa inyo, okay lang yan. Magkakaiba tayo ng feelings. Huy, anong feelings? Pagbabalot. O diba, yung hindi mo na alam kung ano yung sinasabi mo. Nakakatuwa kahit taon nang hindi ako nito gumagawa at ayan, perfect na perfect ko pa rin nga. Huy, nag-alsa na naman siya ng sarili niyang bangko. At dahil nga wala tayong steamer at ayan, lalagain ko na nga lang pala yan. Nilagyan ko nga pala yan ng sapin para nga kung sakali nga maubusan ng tubig ay hindi siya masunog. Alam niyo ba mga day, hindi ko na talaga nabilang kung ilang piraso yung nagawa ko. Ang mahalaga, malalaki yung gawa ko, hindi kayo lugi sa 10 piso. Bawi na lang ako sa susunod na pagbabalot ko, babawasan ko na lang laki. Charot! Tuwang-tuwa na nga ako dito sa part na to dahil ayan, tapos na ang aking kapaguran, pwede na ako maligo. Tapos na makapaligo naman ako at ayan, nagpahabol nga yung aking dideliveran ng binanban. Gusto nga din daw niya ng talong. Kaya ayan, for the harvest, ang person hindi pwedeng hindi tatanggapin yung blessing. Bibilihin na, ayaw ka pa ba? Mabuti na nga lang talaga at mabilis nga lang ditong maluto dahil kahoy yung gamit namin tapos nilaga pa. Kaya ayan, chinek nga namin kung luto na. Perfect! Lutong-luto na, kaya makakahabol tayo sa meeting. Ay, ang ganda ng kulay. Ganyang kulay talaga yung gusto kong pagkakaluto. Tapos tignan nyo naman, napakalambot pa nga niyan mga day. Yan yung mga bagay na hindi tinipid sa gata. Tapos dito sa part na ito, ngarag na talaga ako niyan dahil nagchat-chat na ako, tapos nagbabalot pa ako, nagbibilang ako, tapos alas 3 na. Sabi ko baka malate kami sa meeting pero okay lang kasi ayoko naman talaga maging president. Pero ay nako, late na nga tayo dumating, naging president pa rin. Anyways, by the way, papunta nga pala kami nito kay La Mama 2 dahil i-deliver ko nga yung order niya dahil may patrabaho nga siya doon. Kaya ayan, dideliveran ko dahil pang merienda nga daw yan. O diba, sa sobrang pagmamadali, nakalimutan na talaga magdala na kahit helmet man lang. Ay nako, kainit-init mga day, sunog na sunog ako dyan. Kahit dati na tayong sunog, wag tayong papayag na masunog palalo. At pagkatapos ng mga kabisihan, pagkatapos namin mag-deliver, mag-meeting at eto, sa wakas, matitikman ko na nga yung aking pinagpaguran. Sobrang sarap mga day, partneran mo pa nga yun ng black coffee, ay perfect. Hindi ko na nga pala na-videohan yung mga iba pang dinilibera namin, gawa na nagmamadali na nga talaga kami kanina, pero hindi mo na din ako mag-shoutout, gawa ng hindi ako naka-screenshot. At ito naman nga, ambassador niya vlogger ninyo dahil half day nga lang siya, kaya nakatulog nga siya, kaya sinabayan na nga niya ako sa pagmimerienda. By the way, hanggang dito na nga lang po pala ang aking video. Salamat sa pagtapos kahit sobrang haba. Pa-like, pa-share na rin po pala. Salamat! Manamit! Manamit!